ito, breaking news, no? Mukhang ipapahuli yata ng mga senador itong Diskaya pag hindi dumalo po sa susunod na hearing po. Lalo-lalo na po si Senator Marcoleta siguro, maaaring aksyonan sila, no? O ito, kaya pala sinibak si Torre, isa sa mga nakikitang dahilan ng mga ating netizen at ating mga taga-subaybay at ibang mga commentator, maaari kasi naglalabis na. Kaya sabi rin iba, may mga tsorya din na ginaya niya si BBM. Kasi paano ba naman sa isang lugar, itong si Torre, nagpa-convoy pa. Akala mo presidente. Ito papakita ko sa inyo. Dito sila, hindi ko alam kung ba't niya ginawa to. No, kasi alam naman natin para bang sabi ni Senator Amy, nagsabi nagdilang demonyo daw siya, Angel. Sinabi niya may balak daw itong si Torre mag-vice president at mag-presidente. Ngayon, siguro, kinagat niya yung sinabi ni Trillanes na naniwala siya. Siyempre, siguro, pakiramdam niya sa sarili niya, nakahuli siya ng dalawang big boss. Halimbawa, si Kibuloy at si Duterte. Ang pakiramdam niya siguro noon, siya na yung kalabaw na langaw lang nakapatong sa kalabaw. Diba? Pakiramdam niya, siya na yung kalabaw. Samantarang langaw ka lang na dumapo dun sa ibon, yung ibon nakadapo sa kalabaw. Diba? Huwag ganun. Ngayon, siyempre, sa mga ganun kasi minsan, pinaniniwala ka ng sitwasyon na akala mo mataas ka na. Kaya siguro, hindi ko alam kung bakit, sabi niya, naglalabis na daw sa politika, diba? Yung nagpa-boxing siya, tapos, ang dami na, diba? Kung makapagsalita, parang hindi na disente, o kaya arrogante na nga sinasabi ng iba. Ito, painggan natin to, ha? Ito yung kakaibang ginawa ni Torre. Para bang tila yata sabi, ginaya daw si BBM. Grabe daw yung pagdating. Tingnan nyo ha. Hindi ko alam kung saan lugar to. Lugaran nyo na lang kung saan mukha. Anong lugar to ha? Ito, painggan nyo. Ay, tingnan nyo. Ayan. Oh. Diyan mo makikita ang daming nakamotor pang convoy ano. Oh. Akala mo si BBM nang dumating. Oh, tingnan mo kung sino dumating ha. Oh. May dalawang mobile pa. Tapos yung isang mobile puno pa ng backup. Tingnan mo, oh. Umikot pa. O, pumatrol pa. Di ba? O, puno. Tapos ito, may white van pa doon. Tamo ha. O, may darating. Ayan, nakadarating dyan. Tingnan mo ha. Hindi ko alam kung ano ba yan. Ano ba sasakyan yan? Pang presidente. O, tingnan mo. Tingnan mo ha. O, may taga-bukas pa ng pinto. Yun, si Torre. Di ba? Ito yung sinasabi ng viral niya yun to. Pero hindi naman siguro sa akin naman, hindi naman ito dahilan para tanggalin siya ni BBM. Pero isa sa mga nag-contribute ito at nag-benefits sa mga isipan ng taong mamamayan, ng taong bayan, na ito ay pagmamalabis sa kapangyarihan. Ito ay isang pagpapakita ng power. Parang power tripping ba yun? Diba? Sabi nila, hindi ako may sabi sa comment section. Ngayon, ito nga sinasabi nila, baka isa sa mga nanggigil si BBM. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Ito lang siguro pakiramdam nga niya talaga, mas malaki pa siya sa kalabaw. Yung langaw lang siya, nakadapo sa kalabaw, pakiramdam niya siguro, mas malaki pa siya doon. No? Para sa siyang presidente, ulit niya, tingnan natin, yung bagya na pagbaba niya. O, yan, no? O. Pag may sounds yan, maingay yan, may sounds pa, na banda. Alam mo yung mga nagko-combo, dun, 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 dun. May gumagano'n pa yan. Yung tinanggal ko na kasi baka maano tayo sa sounds. O. Tingnan mo ha. O, bababa. Akala ko si BBM ng una, hindi ko alam kung sino. Hinapalad ko, ay, wala si Torre. Ginagaya mo si naku, magseselo si Tamba niya. Diba? Kasi yan yung mga ako may mga nabasa kasi akong libro ha. Pag isang gusto mong maging leadership o isang manipulator, ipakita mo sa kanila nakahanga-hanga ka lagi. Na maraming sumusunod sa'yo, maraming bodyguard ka, para maging isipan ng tao na maging deserve ka sa kanila magbilang isang leader. Ngayon, siguro nakita ni Tambonjing to, nakita ni Tambonjing na, ay, hindi po pwede to. Ako lang ang pwedeng maging presidente, di ba? At o maging vice president kung sino alin man, di ba? Hindi po pwede to. Kakalusin na kita. Parang gano'n, no? Sabi ng iba, O ngayon, dumako tayo dito sa kay Ramon Tulfo. Ay, bago po yan,
Kay Dilima muna tayo. Kay Dilima po muna tayo. Ito. Oh. Andali Oh, ito. Magtataka ka sa mga to eh. Sandali lang po Oh. Ito. Dilima, iyak ng iyak, sabi. Umiiyak dahil sinibak si Torre. Oh, kasi alam mo naman siyempre, 'di ba? Bihira na nga lang siya makakuha ng simpatya sa mataas na tao. Kay Torre pa. At nalungkot siguro at umiyak siya ng siguro umano siya nang si Dilima si Torre ay sinibak. Eto, tignan nyo Oh. Pasensya na kayo mga kaibigan, ako'y sinisipon. Kasi eto, tignan nyo mabuti. Ayan tignan nyo mabuti. Ay, asan ba yun? Sandali. Sandali lang Eto. Dilima, dismayado sa pagsibak kay Torre. Hindi maitago ni Representative Laila De Lima ang pagkadismaya matapos alisin sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III na nagsilbi lamang 2 buwan at 6 na araw bago tuluyang sinibak. Ayon kay De Lima, tila hindi kapani-paniwala ang naging desisyon ng Malacanang lalo pat mataas umano'y ang pagtingin sa publiko at ng hanay ng pulisya kay Torres. Ma'am, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung mataas ang tingin kay Torres. Eto lang mama, magkaiba po ang gwapo sa cute. Magkaiba po ang cute sa malakas ang appeal. Di ba? Ano ibig kong sabihin? Etong si Torre po, matapang. Isang katangian ng bilang isang leader. Totoo yan. Matapang to. Comedy. Bagay na hindi dapat ipakita kapag PNP chief ka na. Kawari magpatawa ka lang, pero yung pagiging komedyante, kung boxing ka, magkandak ka ng boxing dun sa Araneta yata. Pakalabanan mo yung mayor ng Davao na si Baste. Na alam mo naman yung si Baste nagbibiro lang at yung salita na yun, salitang ano lang yun, talabanan mo. Ipinakita sa harap ng tao. Diba? Ibig sabihin, may mga bagay tayong pwedeng hangaan kay Torre. Hindi naman pwedeng si Torre ay palpak na, porket galit ka. Hindi po yon. Si Torre po ay matapang. Okay, mabangis. Pero po, yung sasabihin mo po na si Torre ay parang mataas ang respeto. Ito sabi mo, ayon kay Dilima, tila hindi ka panipaniwala ang naging desisyon ng Malacanang, lalo pat mataas umano ang pagtingin. Siguro, kung mataas ang pagtingin niya kay Torre, siguro makakapulisan lang. Kasi siya ang amo. Diba? Kasi si Bakinya naman sila niyan eh. Pero yung sa mga tao po, majority po, ma'am, may mga natutuwa din. Kalaban nila ang DDS. Kaya natutuwa, inuli kasi ni Torre. Pero, kung susuriin mo yung mismong pagka-attitude niya, kung ako presidente po talaga, sisibahin ko talaga si Diwata. Bakit ko sisibakin? Kasi po yung nagiging asal niya po para sa bayan ay hindi na healthy. Di ba ma'am? Ganun po yun, Madam Laila. Di ba? Kaya, wag mo sasabihin na mataas ang pagtingin. Ng publiko, sabi mo, umano ang pagtingin ng publiko at ang hanay ng kapulisan. Ma'am, walang publiko. Maski mga pulis, ma'am, yun yung binoto sa alyansa, ma'am Ang mga uniform personnel po halos bumoto po kay Marcoleta. Pati sa PDP laban po. Kung talaga mataas ang hanay nyo kay Torre, susunod po kay Torre yan. Malamang si Torre, ikinampanya kay Torre, malamang hindi naman tumakbo si Torre, no? Pero kay BBM siya, di ba? Yung pong Malacanang, yung pong si BBM, si Junior, na bumuo ng alyansa noong eleksyon. O bakit hindi binoto ng mga uniform personnel yung alyansa masyado? Ibig sabihin, hindi ba pinromote ni Torre yun? Malamang pinromote ni Torre yun. Hindi Diwata yun. O ba di sinunod? Ibig sabihin, kulang o walang respeto doon sa tao nagsabi. Kasi kung may respeto ka sa tao na yon at malaki ang paggala mo at may kahihiyan ka, siyempre, susundin mo yung pakiusap noon. Ay, boto mo naman to siguro. Diba? Ganun yan eh. Diba? Eto. Ano nangyari? Sabi ni Madam Laila.
Iyak siya eh. Di ba? Iyak siya eh. Kasi syempre, eto ba naman, sabi ni Madam Laila, di ba? Alam naman natin kalagayan ni Madam Laila. Tapos siguro nagkausap sila ni Torre, nakahanap ng kakampi. Di ba pag nakahanap ka ng kakampi, pag nawala, nanghihinayang ka. Ano nangyari? Dapat may mabigat silang dahilan sa ginawa nila. At sa isang napaka-mapopular, hinahangaan at mahusay na PNP chief. Maaring mahusay siya sa pagpapatrabaho, masipag. Hindi ako palalo, totoo naman. Pero, yung sasabihin mo hinahangaan, nawala ang paghanga ko, ma'am. At pati yung ibang tao. Dahil sa pinakita niyang attitude. Magkaiba po yun. Cute sa gwapo. Diba? Iba yung nagpapakute sa papagwapo lang. Isang popular, hinangaan at mahusay na PNP chief. Sabi ni Laila, galit na galit, iyak na iyak. Sabi ng taong bayan. Di ba? What's happening? They better have good reason in doing that to very popular, much appreciated, and high-performing PNP chief. Pero may point naman si Laila de Lima dito, na bakit, ano naman mabigat na dahilan ba tatanggalin? Eto na naman tayo. Hindi na naman ipapaliwanag. No comment na naman ang Malacanang. Tapos yung palengkera sa Malacanang, yung isa doon babae, talak ng talak, patila pag tinanong mo, ikaw pa sisisihin, ba't ka nagtanong? Diba? Tignan naman natin, pakinggan natin tong... Wala pang 3 buwan sa pwesto, sibak na bilang hepe ng PNP si Police General Nicolas Torre. Sa gitna Wala pa pala 3 buwan, ang sakit nito. Bakit naman Junior, sinibak mo? Hindi, kalimutan naman natin yung mga sama ng loob natin kay Torre. Kalimutan natin paghuli kay Kibuloy, kalimutan natin paghuli kay DDE, kay Tatay Digong, kalimutan natin yung pagiging komedyante sa lahat na attitude niya. Doon muna tayo sa trabaho niya. Kalimutan natin mo lahat, ang sakit nito kapag sinibak ka, wala pa 3 buwan. Hindi ba pwedeng kausapin ka na lang ni Marcos sisibahin ka na, gusto mo mag-resign ka na lang. Mas maganda siguro resign kaya sibak eh. Maliban na lang hinala ng iba na itong si Torre ay kasabot na naman si Junior. Na maari, sige, payag to. Kasi si Torre matalino to eh. Matalino to si Torre. Kahit pa paano matalino to. Alam niya yung mga laro. Kasi alam mo ang tao tumatalino sa maling paraan kapag umahangad ng malaking posisyon. Dito, ang tao tumatalino, ang tawag nga doon ng Biblia, greedy. Gagawin mo lahat para makuha mo lang ang posisyon. Sabi niya ni Amy, di ba? Sabi allegedly lang, sabi, itong si Torre gusto maging presidente o vice president kung kanino man siyang sasamang partido. So, ibig sabihin, may paghahangad, may pagnanais. So, yung pagnanais mo na yon, nakakaapekto sa lahat ng ginagawa mo ngayon. Di ba? Kaya yung ginagawa mo ngayon, siguro nakita ni Tambonjing, teka muna, PNP ka lang. Diyan ka lang muna. Asikasuhin mo lahat ng 5 minutes response mo. Huwag mo nang makialam sa politika. Kasi, sa amin to. Alam mo naman siya, si Tambonjing, walang kalaban. Dinidisqualified, may kalaban. Ang gusto niya, ni Tambonjing, siya lang ang mananalo sa 2028. Masigurado. Kaya nga lahat ng inutusan niya eh. Di ba? Na pumirma. Mga tolongges. Di ba? Wala akong sinasabi kung sino yun Walaan yun. Yun yung mga minero. Mga minero yung tinutukoy ko. Hindi mga tolongges. Mga minero ng pera. Di ba? Ibig sabihin, etong si Torre naghahangad ng pagka-presidente. Narinig ni Tambonjing, hindi, akala na hinala ng iba to hindi po pwede to. Uunahan mo ako. Kaya nagkakantara pa kami si Sara impeach Kahit na na-archive gusto namin eto yung grupo ni Tambonjing, gusto ma-impeach si Sara kasi gusto nila maupo sila. Di ba? Pinutusan yung mga minero ng pera, ng kaban ng bayan. Gusto, maupo yung si Tambonjing. Di natin alam kung sino mapapapo sa 2028, di ba? Basta may paghahangad. Kasi, biruin mo si Sara iniimbestigahan. Pero yung Plad, hindi. Tahimik siya ngayon. Yan ang maganda kay Tambonjing Tahimik lang na lalaki. Tahimik hanggang sa Plad. Di ba? Ibig sabihin, tahimik sila. Habang yung kabilang grupo naman ng Pinklawan, tahimik din. Ngayon na nagkukuda kung kailan si Senator Rodante, kapatid na Marcoleta, na nag-iimbestiga na bilang Blue Ribbon Committee. Sa kasi nagdadada
Bumuha rin sila ng committee o team na mag-iimbestiga rin kuno. Diba? Oh, ibig sabihin, yung kabilang grupo din, malibang kay Tambaloslos, may kabilang grupo Pinklawan. May gusto rin kasi silang manalo. Diba? Alam nyo na kung sino babaeng senador. Itatambal daw si Torre. Kuha niyo yung logic. Ha? Dalawang grupo, tatlo nga yan eh. Yung Pinklawan, may gusto silang presidente. Yung itong grupo ng si Tambaloslos, meron din sila. Eh, hindi pa pwede si Sandro. Kasi 36 pa lang ata si Sandro. Kay Dara ata ni Bico. Hindi aabot sa 40. Kasi ang age ng presidente, 40. At ang pangatlong grupo, siyempre si Sara Duterte. Ito yung sure win sa 2028 eh. Ang tanging gusto pabagsakin ng dalawang grupo, siyempre, etong si Sara. Diba? Eh, siyempre, ito trick sa kanila eh. Pero hindi magpapatalo si Tambonjing, mga kababayan. Hindi papatalo si Tambonjing. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ikaw, Torre, dapat kung tatakbo kang mataas na posisyon, dalawa, vice president o presidente man, dapat hindi mo na ipinagsabi. O hindi ka na nag-act. Katulad ng kanina, hindi ka na dapat nag-act na akala mo, pang presidente ka na at yung mga tao, sinisimula mo ng kunin yung loob. Diba? Naging, syempre, alam mo naman kasi ang technique ng isang vlogger, hindi lahat vlogger, negosyante, popular, artista, politiko, iisa lang ang logic niyan. Yung magganto ka kunwari, mag-script ka ng ganito, na sikat ka, para yung tao matangay. Di ba? Ang tawag nito, marketing strategy ng buhay mo. Di ba? O tignan mo, hindi mo alam kung parang presidente na to eh. Di ba? O, ito yung nakita ng karamihan. Hakala naman lahat ng sinabi ko, hakala naman to na si Tory Boba may taga-bukas pa, di ba? Pang presidente ang dati niyan, di ba? Dapat hindi ka nakikita ng taong ganyan. Ang nakikita sa'yo ng tao, yung may pagpapakumbaba. Di ba? Tuloy natin. Ng kanilang turf war, wala pang 3 buwan sa pwesto, sibak na bilang hepe ng PNP si Police General Nicolas Torre. Sa gitna ito ng kanilang turf war, ni Interior Secretary John Vic Remulla, na una naming ibinalita dito sa Billionario News Channel. Agad namang nanumpa ang itinalagang officer in charge ng pambansang pulisya na dating binalasa sa pwesto ni Torre. Ang agenda report hatid ni Andrea Salve. Ilang araw matapos unang ibalita ng Billionaire News Channel ang namuong turf war sa pagitan ng National Police Commission na pinamumunuan ni DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Nicolas Torre III, humakbang na ang palasyo. Sinibak sa pwesto si Torre. Wala pang 3 buwan mula nang maupo ito bilang hepe ng Philippine National Police noong Hunyo. Epektibo ito kahapon, August 25, batay sa utos na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayong araw agad Kawawa sila. Diba? Kung totoo man talaga ito hindi scripted o hindi pag-uusap, kawawa si General Torre. Hindi, sabi ko sa iyo, kalimutan mo natin yung kaso ni General Torre. Kalimutan mo natin yun. Kawawa itong mamang ito. Bakit? Ang dami yung ginawa kay Marcos sa kanya, tapos sisibakin ng ganito. Hindi ko lang, ako sa tingin ko, totoo to eh. Sinibak talaga eh. Hindi to scripted eh. Totoo to, masakit ito sa isang pagkatao ng isang taong naglingkod sa'yo. Ngayon, mapapatunayan mo na, Torre. Di ba? Paiba-iba, di ba, may something. Iyan ang dahilan kung bakit ang team si Sara humiwalay. Dahil may nararamdaman siya na balang araw ay kakalusin. Sabi nga ng matatanda, pakainin mo daw yung sawa ng pakainin, balang araw tuklawin ka. Balang araw lingkisin ka. Yeah? Kahit anong pakain mo dyan. Yeah? Kaya, siguro, nalalaman natin, isa-isa sila, diba? Si Toby Chanco, nasa kanila. Si Vic Rodriguez, nasa kanila, may walay. O ngayon, si PNP Chief, may possible. Kung hindi scripted, malamang aalis to. Mabigat to. Sinibak mo. Di ba yun ang utusan kang mag-resign ka na, mas resign ka na, kaysa sibaking ka sa pwesto. Masakit to. nanumpa ang pansamantalang papalit sa kanya na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Remulla, parte ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang pag-bypass ni Torre sa DILG at NAPOLCOM nang i-reshuffle nito. Ayun. Binypass kasi ni Torre ang NAPOLCOM at ang DILG. Oh, sa bagay, kung kaibigan naman talaga niya, kung kaibigan mo, alam mo kasi magkakaibigan, di ba? Ando pa nga si Remulla sa boxing ni Torre. So, ibig sabihin, magkadikit sila, suportado sila. Magkakasuporta. Pero, ang nakikita ng dahilan, sabi ng taong bayan, ang pinakaunang dahilan nila, yung pagsabi niyang presidente. Teka muna, kakalusin ka na namin. Kaibigan ka namin, best friend ka namin. Pero, kapag natakbo kang presidente, uunahan mo kami, si Tambonjing, ay hindi po pwede. Yung nakikita. Kasi kung dahil lang sa pag-bypass sa DILG, sa NAPOLCOM, hindi naman siguro tatanggalin eh. Pwede naman pagbigyan pa eh. Sabi ng tao hindi ako Ang PNP Command Group, kasama na rito si Nartates na mula sa pagiging Deputy Chief for Administration ay kanyang inilipat sa Western Mindanao para pamunuan ng Area Police Command. We are a country of laws and not of men. That the institutions must be larger than the people who run it. The President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Tingnan mo yung itsura ni John Bay, tingnan mo Babasahin ko lang hakalan to, huwag niyong paniniwalaan. Institution of Yung the mata niya parang marunong kasi bumasa ng tao no? Pero sa kanya, haka ko lang sa'yo John Bay niya, nababasa ko Sarili ko lang to Tila yata parang masama loob niya sa mata pa lang. PNP and the Para may galit siya Torre. NAPOLCOM O para may inggit yata. Hindi natin alam pero ako nababasa ko be konti. upheld as according to the spirit Oh. of the law as it was created. Yung galaw ng mata niya, ako kasi pangarap ko maging doktor Totoo. Mga psychiatrist kaya alam ko Yeah. Kasi nagbabasa rin ako ng mga body language Biruin mo, imagine. 10 taon na ako nagbabasa ng mga body language. Yeah. Kaya medyo alam ko. Linaw niya, wala naman silang ipinataw na parusa kay Torre dahil wala raw itong nilabag na batas. Wala nilabag na batas pero sabi nyo kanina, binaypass yung DILG. Hulutin nga natin yon. Ng Philippine National Police noong Hunyo. Epektibo ito kahapon August 25, batay sa utos na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayong araw agad nanumpa ang pansamantalang papalit sa kanya na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Remulla, parte ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-bypass ni Torre sa DILG at NAPOLCOM na Ulit. Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Remulla, parte ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Parte na naging desisyon. Hindi malinaw, pero part lang siya ng desisyon. Ibig sabihin, may konting linaw. Marcos Jr. ang pag-bypass ni Torre sa DILG at NAPOLCOM Pag-bypass ni Torre sa DILG NAPOLCOM. Tapos sasabihin dito, na batas. Tinanggi rin ni Remulla. Spirit of the law as it was created. Nilinaw niya, wala naman silang ipinataw na parusa kay Torre dahil wala raw itong nilabag na batas. ano yung binaypass kanina? Sa bagay, hindi naman batas yung binaypass. Kabasusan lang yon. Pero, minsan, mas mahalaga ang respeto kaysa sa batas. Ang batas nalulusutan Pero yung respeto mong ibibigay sa tao, paglabag din yon. Dapat huwag yung sabihin walang nilabag to. Para kasi pinapaikot pa tayo Gusto kasi na malaman ng mga tao ba't sinibak to. Hindi dahil sa kinakampihan nila si Torre. Gusto nila malaman kung ano naman ang gimmick nitong administrasyon. Yun ang gusto nila malaman. Nababasa ko yan. Mamaya mababasa ko sa inyo mamaya. Yung mga comment nila. Tinanggi rin ni Remulla na personal niyang inirekomenda ang relief nito. That is a prerogative of the President. I have no say whatsoever, nor did I advise whatsoever. The sole entity to tackle such an appointment or relief is only from the Office of the President. Pinabulaanan naman ng bagong talagang PNP chief na may internal conflict sa ahensya. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ni Torre pero anya, okay sila. I don't find any conflict or maaway, no? Basta we follow orders. Sa kabila ng Ang swerte mo, Nartates. bigla ang pagbabago sa liderato, kumpiyansa si Remulla sa kakayanan ng PNP at ayon naman kay Nartates, patuloy lang. Seryoso na ang PNP ngayon. Bayan! Seryoso na po ang PNP ngayon. Ayos na. Yeah.
nakabalik na sa dating tahanan. ang kanilang pagtatrabaho. Sa kanilang simpleng buhay hanggang sa pabirong banat na bilyonaryo na sila. Eto, mamaya natin pag-uusapan tong Diskaya na pag-usapan mamaya to. Alamin mo natin tong si Tulpo. Basahin mo natin si Tulpo. Mamaya tong Diskaya kasi eto kasi si Diskaya dito kasi pangunahan ni Senator Marcoleta yata September 1 alam ko na pangalawang pagdinig hearing niya sa September 1 kung saan pag hindi dumalo sabi ni Cheese subpina or aresto, di ba, aarestohin. Ngayon eto mga Diskaya, ewan ko kung dadalo siya sila Monday kasi pag hindi dumalo malabong hindi isipin ng tao na meron kayong tinatago. Ano yun? Mas lalong gusto ng tao malaman pag hindi kayo dumalo. Mas lalo kayong iinit sila. Di ba? Tama yun? O ngayon, ito ang Diskaya, alam natin, ang chairman, ang pinaka punto nito, ang pinaka nangunguna nito ay si Rodante Marcoleta, si senator. Di ba? Ngayon, kapag itong si Senator Rodante Marcoleta, binastos nyo na naman, una pinagbigyan na kayo. Baka pangalawa, ipahuli na ang mga Diskaya. Chorya na naman yun, pero mangyayari. Diba? Kaya dumalo sila, di ba? Kaya ang sabi niya ng iba, eto ang pinakamalit na haka naman to. May nabasa lang ako na baka daw ayaw mahuli ni Tory yung mga Diskaya, walang kakayahan si Tory mahuli ng kontraktor, kaya nagpahuli, iniba yung PNP chief. Mahaka lang yun, huwag nyo na paniwalaan yun. Chismis na lang yun. Siguro talaga ang uhuli itong PNP chief bago. Okay. Matagal na pinag-isipan ni Pangulong BBM ang pagsibak kay Torre Nicolas III bilang hepe ng Philippine National Police. Kapag ang mga tulpo kasi hindi pinaniniwalaan ng iba Pero ako pinaniniwala ako mga tulpo Mga legit to Matagal na to, veterano ang Ramon Tulfo. Siya, ang pagkakalam ko, siya nagdala sa mga kapatid niya sa industriya ng broadcasting. Ito pinakamatandang magkakapatid na Ramon Tulfo. Ito ang pinaka kabataan ito pinakamaangas. Ngayon, syempre, may edad na. Alam ko mag-80 na to, 78 na to. Syempre, nawala na yung pinakatapang niya. Pero andito pa rin yung bangis niya. No? Pag nagsetaas si Tulfo, legit to pero hindi ganun ka-legit, makasiguro mga 90% lang, no? Ito, basa. Ito ay ayon kay DLAG Secretary John Vic Remulla sa news conference kanina. Si Torre ang kauna-unahang PNP chief na sinibak sa tungkulin, lalo na't siya ay 3 buwan pa lamang sa pwesto. Nahirapan daw si Mr. Bongbong Marcos sa desisyon na ang pagpapalayas kay Torre, ani ni Remulla. Pero sabi ng Interior, Local Government Secretary National Interest ang ipinairal sa madaling sabi, ang sabadali sabi, kailangan pairalin ang obedience to superior who gives lawful orders. Ang malaking kasalanan ni Torre ay sinuwag niya si Remulla at ang National Police Commission NAPOLCOM. Ito yung sabi ko sa inyo, sasabihin nyo walang nilabag. Di ba? Tila pinagagaan nyo na naman ang isang sitwasyon. Di ba? Ito nga tila malaking kasalanan ni Torre ay sinuwag niya si Remulla. Malamang pinasuwag. Sino ba naman si Remulla susuwagin yan? Tao ka lang, susuwag ka. May nagpasuwag, sabi niya. Sino yon? Sabi ng iba, si Tambonjing. Kasi nga, naglalabis na yan. Nagrarabis na. Naglalabis na. Diba? Nagmamalabis, sabi niya. Saan? Sa kapangyarihan? No. Saan? Sa politiko. Kung ikaw hindi nagpahayag ng pagka-presidente mo o vice president ka, hindi ka gaganyanin. Kasi malaki ang naging credit nila sa iyo sa panghuli kay Duterte, kay Buloy, 'di ba? Sabi ng iba 'yan. Ang masama pa nito, pinangalandakan pa niya na di ka pa sunod kay Remulla at NAPOLCOM na kanyang mga bossing. Yan ang mahirap sa iyo, Torre. Masyado ka ng mataas, gusto mo mas mataas pa sa kanila. Isa lang naman ang gustong humigit sa Panginoon Diyos Di ba? Na ibinagsak sa lupa Sino yon? Si Satanas. Di ba? Si Lucifer, gusto niya higitan ng Panginoon Diyos. Di ba? Ito.
Nagpatawag pa siya ng conference ng mga matataas na opisyal ng PNP at pinilit niya na ang mga ito ay practically swear allegiance to him. Sabi, don't he know Rimulya is the president after ego on police matters? Gaya ng sinabi ko, lumaki ang ulo sa taas, hindi sa baba. Ni Torre dahil sa kanyang pagiging tanyag. Yan sabi ko sa'yo. Nabusog ka ng palakpak, nalinlang ka ng mga papuri. Yeah. Nagpalinlang ka sa mga taong pinupuri ka sa paligid mo, na yung mga tao pupuri sa'yo, binubola ka na naman. Diba? Okay sana kung napahanga mo mga DDS Pwede yon. Torre thought his instant pay made him indispensable. Kudos to President BBM for asserting his authority on an upstart. Okay, nahihirapan tayo magbasa. Ito. Yung sabi ko sa'yo, Torre, naglalabis ka na. Nagrarabis na. Lalabis. Huwag mong anin ng kapangyarihan. Ito, mga diskaya, panoorin natin to. Kung di dumalo sa Monday. Alamin. Kasi andito yung highlights ng kwento Naglalaro sa disgaya, tapos biglang attention ngayon sa kay Torre. Para siya sabi iba ng iba, hindi maiwasan na ito daw ay diversion tactics. Kaya para makasigurado tayo, balikan natin itong disgaya. Yeah. Kanilang kontrobersyal na kwento sa agenda report ni Hanati. Sabi mo mga kaibigan nyo, sumasaba kayo ngayon sa mas magulong buhay. Handa na po ba yung lahat sa inyo? I think so, yes. Mula sa nooy excitement nilang sumabak sa politika, hanggang sa ngayon, nalaman na nga sila ng balita na nanatiling mainit na usapin sina Sara at Curly Descaya. Binalikan ng Billionario News Channel ang panayam ng aming desk editor na si Francis Folve, October 8 nitong nakaraang taon. Sa kasagsagan niya ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 midterm polls. Kalaunan, naging katunggali ni Pasig City Mayor Vico Soto si Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng lungsod. Sa panayam, ibinahagi ng mag-asawa ang storya nila mula sa pagiging flood survivors hanggang sa maging bilyonaryo contractors. Sir, dito kasi nakapagtataka sabi ko nga, lahat naman pwede yumaman sa negosyo. Pero kung mabilis ang pagyaman, kata-kata po. Hindi ko naman kayo siya sabing kayo ay nangurakot. Ang sa akin lang, nagtataka lang po ang taong bayan sa mabilis niyong pag-unlad. Si Sara ang pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Top 2 ito sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumorner sa bilyones na flood control projects mula 2022 to 2025. Sa panahong nagsisimula pa lang sila, sinabi ni Sara na may sariling lisensya sa construction firm ang kanyang ama. Ginagamit namin yung license ng dad ko. Binigyan niya rin kami ng project. Yun yung ginagamit namin yung license. Pero ang kapalit, royalty o license fee. Yan ay para matuto raw silang mag-asawa dumiskarte sa buhay. Sir, lahat natututunan dumiskarte. Lahat natututunan yan pag masipag ka lang. Ang puhunan sa buhay, pagiging masipag at pagiging swerte. Kasi bisa kahit anong sipag mo, kung nagkasakit ka naman, o yung nanay mo, alam mo, nagkasakiti, pinapagamot mo, nauubos ang ipon mo, hindi ka makapagnegosyo, may ganyan, inaasikaso mo, ikaw breadwinner, nahihirapan ka. Swerte-swerte sa buhay, sir. Pero dapat yung swerte na yun, sir, ginamit natin sa magandang paraan. Siguro sa magandang paraan nyo naman ginamit yan, pero payag kayo kung tanungin ng tao, lalo na't DPWH kayo, ng kontraktor kayo ng DPWH, payag kayo na papa-interview. O tanungin. Hindi naman para usigin. Hindi para pagbintangan. Kundi tanungin para may malaman kung ano nga ba ang dahilan ng pagkawala ng malaking pera at ghost project at iba pang mga proyekto nakikita na kulang-kulang. Halimbawa, kulang sa bakal, kulang sa simento. Nasa yung iba, pumayag kayo, di ba? Kasi sabi nyo, tagtagumpay kayo. Bahagi ng tagumpay nyo, magpatanong, di ba? Kaya sa Monday, sa speech ni ni Marcoleta, ni Senator Rodante Marcoleta, pumunta po kayo. Kung hindi siguro ginawa ng biyanan ko yun na business is business at hindi niya kami chinarge ng license fee, hindi siguro kami matututong magsarili ng mag-asawa. Sa unang Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects,
Nabunyag na open secret ang hiraman ng lisensya sa construction industry. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty, ganito po yung nangyayari. O, tignan mo. Ito sabi niya, huwag niyong gawin sinungaling si Rodante Marcoleta. Totoo sinasabi nito. Walang ganito, sabi ko nga sa inyo sa mga nagdaang Blue Ribbon Committee. Hindi ganito kabangis. Pusa lang yung nakaraang pusa. Eto, leon. Nagwawala sa kagubatan. 'Di ba? Kaya huwag niyong pagsisinungalingan to. Oh. Ngayon, paano niyo titipensahan to? Dalawa lang gagawin ng mga to eh. Congressman, maalak, may sangkot na congressman saka contractors, dalawa lang gagawin niyo eh. Ha? Hindi pwede kayo tumanggi. 'Di ba? Pag tumanggi kayo, ang susupalpat sa inyong proyektong ginawa niyo, hindi niyo naman kayang idepensa kung bakit kulang ng bakal. Dalawa lang mangyayari sa inyo. Una, magsisinungaling kayo. Pangalawa, aamin na lang kayo. 'Di ba? Yan lang yung gagawin eh. Pero Dalawa mang gawin nyo na yon, mabubuko pa rin kayo ayon sa mga ebidensya. tas ang nagsasabi, bawal ang license lending. At sa ilalim ng Government Procurement Reform Act, ang bawat project dapat may sariling dedicated equipment at technical personnel. Una nang natuklasan ng BNC ang isang site sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na ang kontratista, Elite General Contractor and Development Corporation. Grabe oh, ilan yan? 46 million oh. Kakarampot lang yan. May lease agreement daw ito sa St. Gerard Tanong ko lang, yung mga kalsada bang ginagawa sa mga street lang, sa mga highway, contractors ba may sagot nun? Pag oo, kaya pala, siguro laging ginagawa kalsada. Oo. Kasi bukod pa yung di ba yung tubig yung Maynila, ginagawa talaga nila yun eh, yung kalsada eh. Di ba yung mga Maynila, ginagawa nila kalsada? Kasi sa gripo. Pero yung mga ginagawang kalsada for malinis na kalsada, maayos gagawin, eh baka may kanila naman kontraktor doon eh. Kagaya ito, 46 million. Para saan yan? Construction. Kaya nakakagamit ito ng backhoe ng nasabing kumpanya. Ang dalawang ito, nauugnay pa rin sa mga diskaya na una nang nilahad ni Pasig City Mayor Vico Soto. Sumatotal, hindi bababa sa 7 Pasig-based firms ang ino-operate umano ng pamilya. Finlex pa ng diskaya couple ang nasa higit Pinlex-flex nyo pa kasi. ng 40 sasakyan sa kanilang garahe sa bahay at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito, American brand at may models pang hindi raw makikita sa bansa. Ako, mga nasa 50 milyones yun. Ng cars namin, pa sa mga services ng mga engineers namin and mga liaison namin. So, yun, mga more or less na sa Sa tingin ko naman itong diskaya, tingin ko lang although kasi ang isang tao kasi, alam mo ako, malinis ako. Pwede ako magkasala kapag yung nasa paligid ko madudumi. Kung talagang marunong kasi yung humahawak ng pera, hindi naman sila kasi ang diskaya humahawak ng pera ng gobyerno eh. Binabayad lang sa kanila yon. Tama? Pero dapat ang pinakapunto ditong sisihin, yung nagbayad sa kanila na hindi lamang na audit daw o hindi daw na nasala yung pera. Kung honest, diskaya, kung honest po yung nagpapaayos sa inyo, kahit anong panluloko halimbawa ng diskaya, hindi makakalusot eh. Sabi niya walang manluloko kung walang magpapaloko. Ibig sabihin, naloko kayo ng diskaya kung sakali mga congressman, okay, DPWH, sige nga. Kayo na humusga. Siguro. SUVs ang hilig ng mag-asawang diskaya dahil pampamilya raw ito. May pabiro pang sinabi si Curly sa total assets ng kanilang pamilya in 1 year. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya sa kanan? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kapalan ng title ng ano nyo. ng station nyo. Bilyonaryo title ng programa nila. Kapareho daw. 1 year, 1 billion? O higit pa? Saan nyo kukunin yun? Tanong lang. Ipaliwanag nyo po sa Monday.
Sa September 1. Ipaliwanag nyo po. Kung saan nyo po yun. Tatanungin kayo ng Senado eh. Yung 1 billion per day mo, per month mo, o per year nyo, saan nyo kinukuha? Patingin niya. May karapatan naman siguro ang Senado noon. Alamin yun. General niya, tunnel niya, parang ganun lang din. Sa ngayon, kalat na online ang interviews ng pamilya Diskaya tungkol sa kanilang buhay. Lalo na't mainit ang anomalya sa flood control projects. At hindi naman nawawala ang baha sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing tag-ulan. Sinubukan ng BNC humingi ng panig ng mga Diskaya tungkol sa kaugnayan ng kanilang luxurious lifestyle sa kanilang mga kontrata. Pero wala pa silang opisyal na pahayag tungkol dito. O, diba? Ba't wala kayo official na pahayag? Dapat meron kayo, ma'am. Tatanungin na naman kayo eh. Hindi naman kayo pinagbibintangan eh. O, maraming salamat. Ito yung opinion ko lang, tsorya ko lang. Mabuhay lahat kayo.